Dismayado si Commissioner kay LeBron James? Bakit ba apektado ang lahat sa free agency ni Lolo Bron? At Golden State Warriors tumaas ang tsansa? Tara, pag-usapan natin yan. Bago yan, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat mga ballers. Nabot na natin ng 1K subs. Promise, pagbubutihan ko pa at bibigyan pa kayo ng quality content. Sana ay patuloy pa rin ang inyong pagsuporta sa channel natin. Nawindang at naintriga ang buong NBA world dahil sa cryptic message ni Tyler Halliburton kahapon. At akala ng mga fans ay yun na ang announcement day ni LeBron sa free agency niya. At may chismis pa nga na baka sa Indiana Pacers pipirma si LeBron James. Dahil sa message na yon, napuno ng media, reporters at fans ang Javits Center sa New York. Makikita talaga natin ang LeBron effect sa sobrang dami pa rin ng nag-aabang kung saan mapupunta si LBJ. Sa nangyaring live podcast sa Fantastic Feast ni Tyler Halliburton na special guest si King James, ay inamin mismo ni Lolo Bron na wala pa siyang napipiling team sa ngayon at minention pa nga ni LeBron James ang mga teams na mainit ngayon, ang Cleveland Cavaliers, Miami Heat, 76ers at Warriors. Dagdag ni LeBron na magiging masaya nga daw kahit saang team siya mapunta. Nabisto din si Tyler Halliburton ang sinabi niya sa podcast. Last month pala ay nagtry din siyang i-recruit si LeBron James sa Indiana Pacers sa pamamagitan ng isang text at nireplyan lang siya ni Lolo Bron ng dalawang crying laughing emoji. Aray ko! Akala nga ni Halliburton ay mapipilit niya si LeBron James sa pag-announce ng free agency niya. Kaso nga lang ay sinabihan siya ni LBJ na nag-usap na sila sa backstage na walang babaggitin si Lolo Bron sa free agency at hindi na nga pinilit ng Indiana superstar. At pagkatapos ng live podcast, ayon sa Yahoo Sports, itinuturing ng mga sports analyst ang nangyari bilang isang malaking nothing burger o isang pump fake dahil walang nakuhang seryosong sagot ang media maliban sa sinabi ni LeBron na inch closer o malapit na siyang magdesisyon. Ganun pa man, patuloy pa ring nakatansya at nakabantay ang media kay Lolo Bron dahil may isa pa siyang public appearance ngayong Biyernes para sa live taping niya sa sikat niyang show na The Shop. At sa pagkakadisappoint ng media kay Lolo Bron, kasama din na dismayado ang mismong boss ng NBA na si Adam Silver ayon sa USA Today. Dahil daw kay LeBron ay na-delay ang schedule ng liga. Kahit si NBA Commissioner Adam Silver ay bumoses na at nakisuyo kay LeBron na magdesisyon na. Ayon din kay Commissioner, hindi pa nila ma-finalize ang 2026-2027 NBA schedule. Kasama na ang mga laro sa Christmas Day at Opening Week dahil sa malaking epekto sa TV ratings kung saang team nga ba mapupunta si LeBron James. Bukod sa pagkakadelay ng NBA schedule, nag-cause ito kay Commissioner ng pressure. Ayon sa kanya, patuloy ang pagtawag ng mga NBA team owners at ng mga sikat na TV networks tulad ng ESPN, NBC Sports at Amazon Prime dahil gusto na nilang i-lock in o makuha ang final schedule. Hindi sila makagawa ng ticket sales plans at broadcast marketing hanggat hindi natatapos ang LeBron's free agency. Despite sa pagkakainip at pressure ni Boss Adam Silver, nilinaw ng NBA Commissioner na kahit siya ang boss ng liga, wala siyang sikretong impormasyon o inside scoop kung saan ba lilipat si LeBron. Inamin ni Silver na may kutob siya o hula kung anong team ang pipiliin ni LeBron pero ayaw niyang sabihin sa media para maiwasan ang kontrobersiya o akusasyon ng bias. Binanggit din ni Boss Adam Silver na ang buong NBA ay nasa isang malaking transition kasunod ng kanyang bagong 76 billion media rights deal at ang free agency ni LeBron ang isa sa mga pinakahuling malaking elementong nag-iimpluwensya sa TV ratings ng mga network lalo na kung lilipat si King James sa West Coast o babalik si Lolo Bron sa Eastern Conference. And speaking of Eastern Conference, Miami Heat President Pat Riley ay may parinig sa media na may isa pang player na need nilang mailanding sa team. Based ito sa formal na introductory press conference para sa kanilang bagong nakuhang superstar na si Giannis Antetokounmpo at veteran forward na si Bobby Portis Jr. Ibinahagi ni Pat Riley ang komento niya sa involvement nila sa ibang team na nag-aagawan kay LeBron sa ngayon. Sabi ng Miami Heat President ay pareho lang din daw sila sa ibang teams na naghihintay sa desisyon ni Lolo Bron. At natanong din si Giannis kung ano ang komento niya kung babalik si LeBron sa Heat. Sabi ng Greek Freak ay masaya siyang mapunta si LeBron at tutulong siya para makabuo ang team ng solid lineup para makapag-compete sa championship. Kaso nga lang, hindi lang din sila ang nagpaparinig sa ngayon na gusto nila kay LBJ. Sa Polymarket Ads, instant na tumaas ang tsansa ng Golden State Warriors na makuha si LeBron James. Samahan pa ng isang viral video ngayon sa social media kung saan may isang fan ang nagtanong kay Coach Steve Kerr kung makukuha ba nila si LeBron James. Sumagot ng walang pag-aalinlangan si Steve Kerr. LeBron.
Okay, that's good. And don't. Okay, I got you. Kampante talaga ang Warriors sa plano nila. Di lang yan mga ballers. Sa interview ni Stephen Curry sa TV show na Good Morning America, natanong si Steph kung ano ba ang naging pitch niya kay LBJ para mag-sign sa Warriors. Eto ang sinabi niya. We know how to win. Beautiful weather, great golf. Basketball, and I think that he would enjoy, just the idea of what it means to finish your career the right way. Kita nyo yung offer niya kay LeBron? Beautiful weather, great golf, na isa sa paborito ni Lolo Bron. At sinabi pa niya na mag-i-enjoy si LBJ sa idea kung paano ba tatapusin ang karir niya sa tamang paraan. See, nakakabaliw lang isipin na kahit ang greatest shooter of all time na mismo ang naghihikayat kay LeBron na pumunta sa Golden State. Huwag niyong sabihin gawa-gawa lang yan ha. Ganon ka-importante si Lolo Bron mga ballers. Sabihin nyo na lahat o ibas nyo pa siya ng walang hanggan na kesyo gurang na, sisirain lang ang Warriors at magpapabuhat lang kay Curry na para bang hindi niya binuhat ang Lakers sa edad na 41 sa nakaraang playoffs na walang Luka at Austin Reeves. Tumating man si Reeves pero naka 3-1 na. Aminin na natin na mas marami ang gustong makita ang LeBron at Stephen Curry tandem. Tanging kulang na lang ngayon ay ang official announcement. Kayo ba ballers? Anong opinion nyo sa topic natin ngayon? I-comment mo lang ang opinion mo at ating pag-usapan at huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Kapag tuloy-tuloy ang suporta nyo at lumaki ang ating community mga ballers, magpapag-giveaway tayo ng mga basketball jersey sa susunod. Kaya subaybay lang kayo palagi. And this is Ballers TV. Thank you for watching.